Mark chapter 9. Ako po yung mga ngaral ng simpleng paksa ngayong gabi. Amen. Pero kailangan itong ipangaral sapagkat ang paksang ito ay hindi po tayo exempted lahat. Amen. Ito po ay pwedeng maranasan natin bilang mga mananampalataya. Ang tinutukoy ko po ngayong gabi ay yung tinatawag na unbelief. Amen. Sa Tagalog ay kawalan ng pananampalataya. Amen. Sino sa inyo, mga kapatid ko sa ating Panginoon, dumadaan ka sa oras na para bang nagkukulang o nangihina ang iyong pananampalataya? Amen? Amen. Ako lang ba? Amen. Amen. Ako po bilang pastor, amen, dumarating ang oras, ako rin paminsan, para bang nangihina o nagkukulang din ang aking pananampalataya. Amen. Amen po ba? Kaya ngayong gabi, amen, ito po ang ating pag-usapan. Nakakalungkot man isipin, pero may mga oras na hindi lang mga hindi mananampalataya ang hindi nananampalataya sa Diyos, kundi pati ang mga mananampalataya na rin ay dumarating na sila ay para bang hindi na rin nananampalataya o nagkukulang o nanghihina sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya basahin natin, amen, ang isang tagpo sa Biblia, Mark chapter 9, verses 17 hanggang 24. Ganito pong sabi, may isang lalaki roon na sumagot, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang anak kong lalaki dahil sinasaniban siya ng masamang espiritu at hindi na makapagsalita. Kapag sinasaniban siya ng masamang espiritu, natutumba siya, bumubula ang bibig, nagngangalit ang mga ngipin at pagkatapos ay naninigas ang katawan niya. Nakiusap ako sa mga tagasunod nyo na palayasin ang masamang espiritu pero hindi po nila kaya. Sinabi ni Jesus sa kanila, kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya. Amen? Hallelujah. Tinawag ng Diyos ang kanilang generation noon, ng Panginoon ang kanilang generation noon, mga henerasyon ng mga walang pananampalataya. At ako'y naniniwala, ito ay nangyayari pa rin maging sa ating kapanahunan ngayon. Amen? Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin ninyo rito ang bata. Kaya dinala nilang bata kay Jesus, pero nang makita ng masamang espiritu si Jesus, pinangisay niya ang bata, itinumba at pinagulong-gulong sa lupa na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata, kailan pa siya nakaganyan? Sumagot ang ama, mula pa po sa pagkabata. Madalas siyang itinutumba ng masamang espiritu sa apoy o sa tubig para patayin. Kaya maawa po kayo sa amin kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami. Verse 23, sinagot siya ni Jesus, bakit mo sinabi kung may magagawa ko? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Verse 24, sumagot agad ang ama ng bata, sumasampalataya po ako, pero kulang pa, dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. Palain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang sabi sa NIV, amen, sa English, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Immediately, the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Kaya mga ngaral po ngayong gabi, overcoming unbelief. Amen. Pagtatagumpay sa kawalan ng pananampalataya. Tayo po muna ay manalangin, Panginoong Diyos, marami pong salamat. Ngayong gabi, O Diyos, hallelujah, muling may papangaral, may papahayag ang banal mong salita, mangusap ka sa bawat isa, hindi sa aking sariling kakayahan, O Diyos, kundi ako'y umaasa at nagtitiwala, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong karunungan, sa iyong gagawin ngayong gabi, O Diyos. Tulungan mong bawat isa sa aming Panginoon, lalo na ang mga nanghihina at nagkukulang, O Diyos, sa kanilang pananampalataya sa iyo. Muli, Panginoong Diyos, lalabas kami sa lugar na ito, pinalakas mo kami, pinatatag mo pong muli ang aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat sa iyong mga gagawin, O Diyos. Ito pong aming panalangin. Inaangkin namin ang iyong mga salita. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen! Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Overcoming unbelief. Una po natin pag-usapan, causes of unbelief. Mga dahilan ng kawalan ng pananampalataya. Amen? Hallelujah. Ang relasyon po natin sa Diyos, mga kapatid, ay nakadepende sa pananampalataya natin sa Diyos. Hindi po natin nakikita ang Diyos. Tama po ba? Amen. Pero sinong naniniwala, amen, na may Diyos? Amen. Amen. Nananampalataya tayo na may Diyos. Nananampalataya tayo na buhay ang Diyos. At dahil nananampalataya tayo na buhay ang Diyos, nananampalataya din tayo na gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen. Amen. Tawag doon
ng pananampalataya, hindi mo nakikita ang Diyos, pero nananampalataya ka sa Diyos. Amen. O naniniwala ka na may Diyos. Amen? That's what we call faith. Amen? At may mga oras, mga kapatid sa ating Panginoon, na, hallelujah, tama ba? Na ang daling manampalataya o maniwala sa Diyos. Ang daling maniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Ang Diyos ay mabuti. Tama, pastor, naniniwala ako. Amen. Ang Diyos ay nagpapagaling. Totoo, pastor, nananampalataya ako. Ang Diyos ay tumutugon sa ating mga pangangailangan. Amen. Nananampalataya ako. Ang Diyos ay nagliligtas. Oo, kaya ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay nagpapala. Praise God. Ginagawa ng Diyos. Amen. May mga oras na ang sarap makinig sa pangangaral. Bakit? Dahil nakikita at nararanasan mo na totoo ang salita ng Diyos at nangyayari ang salita ng Diyos sa buhay mo. Nakalinya, amen, ang mga katotohanan ng salita ng Diyos sa mga nangyayari sa iyong buhay. Amen, Pastor, praise God. Tama talaga yung mga sinabi mo. Narinig natin yung mga testimony kanina. Napakagandang mga testimony. Ang Diyos nagpo-provide. Ang Diyos nagpapagaling. Ang Diyos tumutulong. Ang Diyos nagliligtas. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Subalit ngayong gabi, kapatid ko sa Panginoon, nais ko rin sabihin sa iyo na hindi sa lahat ng oras ay ganun ang mangyayari sa buhay natin. Hindi sa lahat ng oras ay napapa-amen tayo sa pangangaral. Dahil may mga oras na parang hindi natin makita at maranasan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Tama po ba? Tulad sa ating kwento na binasa, yung tatay ng bata ay nahihirapan siya. Struggle siya sa kanyang faith, sa kanyang pananampalataya sa Diyos dahil sa kanilang pinagdadaanan sa buhay. Verse 24, sumagot agad ang ama ng bata. Sumagot agad siya. Sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. At ako po'y naniniwala, mga kapatid sa ating Panginoon, na ang tatay na ito ay sumasalamin sa maraming mga mananampalataya. Marahil, amen, ang iba ay kaharap ko ngayong gabi. Amen. Amen. Ito po'y totoo sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga sa inyo kanina, walang exempted sa tinatawag na unbelief, kawalan ng pananampalataya. Amen. Gusto ko sabihin sa iyo, kapatid sa ating Panginoon, hindi totoo ang super Christian. Hindi ka Superman na para bang kaya mo ang lahat, alam mo ang lahat. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Nais kong sabihin sa iyo, kapatid ko sa Panginoon, hindi sa lahat ng oras ay maganda ang lagay, estado ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Dahil darating ang oras, kapatid ko sa Panginoon, na susubukin ang pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Parang ang hirap maniwala sa sinasabi ng Bible, parang ang hirap maniwala kung kaya ba talaga ng Diyos. May bahagi ng ating buhay na nagsasabi na nagkukulang na ang pananampalataya ko sa Diyos. Katulad ng tatay, amen, nagkukulang o nahihirapan tayong maniwala, manampalataya at magtiwala sa Diyos. At ngayong gabi, amen, ano-ano ba ang mga dahilan ng ating kawalan ng pananampalataya? Unang, kapatid ko sa ating Panginoon, yung tinatawag na long-term struggle. Amen? Long-term struggle. Ito yung matagal na pakikipagbuno sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Mabuti sana kung ang problema ay madaling naaayos. Mabuti sana kung ang pangangailangan nyo ay natutugunan agad. Mabuti sana kung ang panalangin mo ay nasasagot agad. Amen. Alam nyo, mga kapatid, kaninang umaga, amen, hindi ko alam kung totoo ang Diyos. Pero kanina lang, amen, bago tayo pumunta dito sa service, amen, nakaranas ako ng pagkilos ng Diyos. Totoo nga ang Diyos. Buti sana kung sa lahat ng oras ay ganun kabilis. Amen? Makalipas lang ang ilang minuto, makalipas lang ilang oras, praise God. Tumugon ang Diyos. Amen po ba? Pero itong malungkot na katotohanan, kapatid ko sa Panginoon, na pwede na may hinihingi tayo sa Diyos na pwedeng hanggang ngayon ay hindi pa binibigay o tinutugon ng Diyos. Tama po ba? Long-term struggle.
Tinanong ng Panginoon ng tatay, verse 21, tinanong ni Jesus ang ama ng bata, kailan pa siya nagkaganyan? Sumagot ang ama, mula pa po sa pagkabata. Imagine, kapatid ko sa ating Panginoon, amen, kung gaano katagal na nahihirapan yung bata mula, amen, doon sa masamang espiritu na sumasanib sa kanya, pinapahirapan siya, halos patayin na siya. Sabi ng Panginoon, kailan pa nagkaganyan ng bata? Sabi ng tatay, mula pa po sa kanyang pagkabata. Amen. Yung bata dito, amen, hallelujah, sabi ay pwedeng kabataan na. Pero ito, ilang taon na siya nagtitiis, ilang taon na binubuno niya. Amen. Yung siya'y pinapahirapan ng masamang espiritu. Amen. Narito ang ama ng bata. Lumalaki na ang anak ko at hanggang ngayon, ganun pa rin ang kalagayan niya. Marahil ay ganun din ang iba sa atin ngayong gabi. Ang tagal ko nang ipinapanalangin ang sakit na ito na gumaling, pero hindi pa rin gumagaling. Ang tagal ko nang nananalangin ng pagpapala pero walang dumadating. Ang tagal ko nang nananalangin para sa kaligtasan at pagbabagong buhay ng aking kamag-anak, ng aking asawa, ng aking mga anak, ng aking mga manugang, ng aking mga apo, pero parang walang sagutan Diyos. Amen po ba? Amen. Lord, ang tagal ko na silang hinihingi sa iyo sa panalangin. Amen? Hindi mo ba nakikita ang kanilang kalagayan? Gusto ko na silang makasama dito sa church, pero bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin sila makasama-sama sa church? Long-term struggle. Amen? Ang tagal na. Kailan kaya sasagot ang Panginoon? At dahil tumatagal, ang ating pananampalataya sa Diyos ay naaapektuhan. Ang ating pagtitiwala at pag-asa sa Diyos ay lumalabo. Sabi nga sa Proverbs chapter 13, verse 12, ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban. Galing mismo sa Bible. Ang matagal na paghihintay nagpapahina ng kalooban. Ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Siyempre, praise God. Pero ang punto ko dito, yung unang bahagi, ang matagal na paghihintay, long-term struggle, ay may nagpapahina ng kalooban. Pumapasok ang unbelief sa puso ng tao. Amen? Na hindi agad nangyayari sa kanya ang hinihingi niya sa Diyos. Matagal na paghihintay, matagal na problema. Amen? Kaya nagsisimula na magtanong ngayon, kahit ang mga mananampalataya, baka hindi naman talaga totoo ang Diyos. Baka hindi naman talaga kaya ng Diyos. O baka hindi na gagawin ng Diyos. Meron po ba sa inyo nag-isip na ng ganon? Katulad ng nangyari sa tatay ng bata, mula pa sa pagkabata ng aking anak. Amen? Kaya nahirapan siya ngayon na manampalataya sa Diyos. Amen? Ikalawang dahilan ng unbelief, yung tinatawag na disappointment. Amen? Disappointment. Ang disappointment ay pagkaramdam ng kalungkutan dahil hindi nangyari ang inaasahan natin. Ang disappointment ay nasaktan ka o nabigo ka dahil hindi natupad ang hinihintay mo. Tagalog ng disappointment, nabigo ka. Katulad ng tatay, amen, nung bata, nakarinig siya marahil mula sa mga tao sa kanyang kapaligiran na si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman. Amen. Kaya ang ginawa ng tatay na ito, dinala niya ang kanyang anak sa mga alagad ng ating Panginoon. Kaya lang ang problema ay hindi gumaling ang bata. Verse 18, tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y ibinubuwal, bumubula ang kanyang bibigan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas. Ngunit hindi nila ito mapalayas. Disappointed yung ama ng bata. Sino sa inyo nakaranas na ng disappointment dahil hindi nangyari ang inaasahan ninyo? Dahil hindi nangyari o hindi nasagot ang panalangin ninyo. Tapos bigla ka na rin bang napasabi, amen, akala ko ba sumasagot ang Diyos sa panalangin? Lagi sinasabi mo yung pastor bago mag-opening prayer, ang Diyos ay nakikinig, hindi lang nakikinig, tumutugon pa sa ating mga panalangin. Pero bakit sa akin, pastor, hindi nangyayari? Hello? Akala ko nagpapagaling ang Panginoon. Akala ko mahal ako ng Panginoon. Akala ko makapangyarihan ng Diyos. Pero parang hindi naman.
Hindi ko kasi makita, hindi ko kasi maranasan. Dahil na-disappoint, apektado na naman ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang disappointment ay lumilikha rin ng unbelief sa puso ng tao, maging sa puso ng isang mananampalataya na kagaya mo at kagaya ko. Amen? Kaya sabi ng tatay, nagkukulang ang aking pananampalataya. Bakit? Dahil hindi naman gumaling ang anak ko. Pinala ko siya sa mga alagad ko, Panginoon, hindi naman siya gumaling. I am disappointed. Amen? Kaya sabi ng tatay, nagkukulang ang aking pananampalataya. Baka hindi naman tama o hindi naman talaga totoo ang naririnig ko na nagpapagaling si Jesus. Amen po ba? Amen. At ikatlong dahilan, amen, ng ating unbelief ay yung tinatawag na mysteries of life. Mysteries, misteryo. Amen. Hiwaga. Amen. Tayong mga tao, lalo na nang tayo ay maging Kristiyano, amen, sino sa inyo ang naghahanap ng paliwanag sa lahat ng bagay? Amen. Gusto ko ng eksaktong sagot. Gusto natin malaman ang formula sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Amen? Gusto natin 1 plus 1 equals 2. Gusto natin, alam natin ang lahat. Kung bakit naging 2. 1 plus 1. Amen? Kaya ang malimit nating tanong, mga kapatid ko sa ating Panginoon, ay bakit? Yun, amen, hallelujah, ang greatest question of all time. Bakit? Why? Amen. Bakit ang mga walang Kristo ay pinagpapala? Pero bakit ako naman nananampalataya? Nahihirapan. Tanong mo na ba yan? Amen. Bakit sila? Na hindi mo makita sa simbahan, umuunlad. Pero ako na palagi nandito sa church. Amen po ba? Amen. Amen? Bakit ang mga mabubuting tao naghihirap? Bakit ganon? Bakit hindi siya gumaling? Bakit yun namatay? Siguro sa isipan ng tatay sa ating kwento, bakit ang anak ko ay sinapian at pinapahirapan ng masamang espiritu? Bakit hindi ang anak ng iba? Bakit anak ko pa? Imagine, mula pa sa pagkabata, ang dami namang mga anak dyan, bakit anak ko pa? Why? Sabi ng tatay, why? Mysteries of life. Bakit anak ko pa? Bakit kami pa? Amen? Ang bait-bait, ang buti-buti naman namin. Nanaunawain niyo ba, mga kapatid ko sa ating Panginoon? Amen. Na yung mga pangyayari sa ating buhay at sa ating kapaligiran, nasasakit ang ulo mo kapag inisip mo ng inisip at hindi mo makuha-kuha ang eksaktong sagot. Amen. Bakit? Amen? Meron ba sa inyo, kapatid ko sa ating Panginoon, na kaya mong sagutin kung bakit ang mga masasama ay umuunlad? At tayo namang mga Kristiyano nahihirapan? Amen? Kapag nakita mo sila na hindi nagsisimba, amen, pero parang ang dali ng buhay sa kanila. Pero ikaw naman ng palataya ay halos magkanda ko ba na sa pagtatrabaho? Amen po ba? Why? Bakit? Meron ka bang sagot? Gusto kong malaman. Amen? Dumadalo naman ako, nananalangin naman ako, nagbibigay naman ako, pero bakit? Amen? Pakinggan mo ito, kapatid ko sa ating Panginoon. Nandiyan yan sa harapan. Life is full of mystery with no easy answer. Life is full of mystery with no easy answer. Ang buhay ay puno ng misteryo na walang madaling sagot. Amen po ba? At dahil walang madaling sagot, naapektuhan naman, amen, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Bakit pa ako maniniwala? Bakit pa ako magtitiwala sa Panginoon kung ito ang nangyayari sa akin ngayon na hindi ko na maunawaan? Ganun pa naman tayo, ganun pa naman ang tao. Amen? To see is to believe. Bago ako maniwala, bago ako manampalataya, kailangan ko muna makita, kailangan ko muna ng ebidensya, kailangan ko muna ng patunay. Hanggat hindi ko nakikita, amen, hanggat walang patunay, hanggat walang ebidensya, hindi ako maniniwala. Amen po ba?
Tulad ni Tomas, isa sa mga alagad ng ating Panginoon, John 20 verse 25, kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nakahawakan ng kanyang tagiliran. Sabi ni Tomas, patay pero nabuhay? Meron bang ganon? Nagigets siya ba dito si Tomas? Patay pero nabuhay? Meron bang ganon? Naniniwala ako kung makikita ko si Jesus. Amen? Nakameron sa inyo. Amen? Hindi natin nakikita physically ang Panginoon. Lord, Pastor, di ko naman nakikita si Jesus eh. Bakit ako maniniwala kay Jesus? Diyan pa po ba kayo? Amen. Humihingi si Tomas ng konkretong patunay kung talaga nga bang nabuhay muli ang ating Panginoon. Tayong mga tao ay naghahanap palagi ng paliwanag sa lahat ng bagay at pangyayari, at kapag hindi natin nakuha, amen, ang gusto o eksaktong paliwanag, eksaktong sagot, amen, ang resulta ay unbelief. Hindi ko naintindihan, hindi ko naunawakan bakit ako maniniwala. Amen? Ika-apat, amen, na causes ng unbelief ay yung tinatawag na pride, pagmamataas o pagmamayabanga. May mga Kristiyano na ang isip nila ay alam na nila kung paanong gumagana ang buhay, amen, at pakiramdam nila ay kilala na nila ang Diyos. Ito ang espiritu ng mga Pariseyo sa Bible. Ayaw nilang maniwala at manampalataya sa ating Panginoong Hesus. Bakit? Dahil tingin ng mga Pariseyo, mas angat sila sa Panginoon. Pakiramdam nila, mas alam nila ang gagawin kaysa sa Panginoon. At paniwala nila, mas tama ang turo nila kaysa sa Panginoon. Tulad itong nakaraang isang linggo. Amen. Hallelujah. Sunod-sunod, amen, ang prosesyon dito sa malaking simbahan. Pero malinaw, alam natin lahat, sinabi ng Bible, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Halos araw-araw, biruin nyo, nung nakaraang linggo, amen, maulan, pero, amen, hindi sila nagpatinag. Hallelujah. Kaya dapat ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya, kahit umuulan, hindi rin magpapatinag. Biruin mo sila, sa labas pa sila, nagpuprosesyon, umuulan. Amen? Pero sinabi ng Bible, malinaw kapatid ko sa ating Panginoon, mababasa nyo sa Exodus chapter 20. Amen. Huwag kayong gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Pero ang problema, mapagmataas ang tao. Ito paniniwala namin eh. Amen po ba? Amen. Ito yung aking belief. Amen. Mas alam namin ang gagawin. Mas alam namin ang tama. Anong tawag doon? Pride. Amen? Kaya may mga tao na nahihirapang manampalataya sa Diyos dahil sa pagmamataas. Amen? Pakinggan mo ito, kapag hindi rin nag-ingat ang isang mananampalataya, ay pwede rin mangyari sa atin yun. Pastor, mas alam ko kung paano akong pagpapalangin ng Panginoon. Hindi gaya ng pinapangaral ni Pastor. Hindi naman pag-iikabo, hindi naman pagbibigay. Tumaya ka lang sa loto, magiging milyonaryo ka na. Kung tatama. Amen po ba? Amen. Baka mamaya, meron pa sa inyo ang mas naniniwala sa pamahiin kaysa sa salita ng Diyos. Pastor, bawal magano, wali sa gabi. Pastor, amen. Malas ang itim na pusa. Amen. Baka iba sa inyo, mas hanggang ngayon, mananampalataya ka na, naniniwala ka pa sa swerte. Amen. Walang swerte sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay sigurado. Kaya hindi swerte, kundi pagpapala talaga ng Diyos. Amen? Hallelujah. May mga tao na ayaw maniwala, ayaw manampalataya, sinasabi ng Diyos dahil sa pride. Mas alam ko. Mas marunong ako kayo sa Bible. No. Amen po ba? At panglima, amen, kasalanan. Sin. Sin kills faith. Ang kasalanan, pumapatay ng ating pananampalataya sa Panginoon. May mga Kristiyano nagkakaroon ng kawalan
Nagkukulang, nanghihina ang kanilang pananampalataya sa Diyos dahil sa kasalanan. At mahirap, kapatid ko sa ating Panginoon, kapag ang isang mananampalataya ay bumalik sa kasalanan o mamuhay na patuloy sa kasalanan. Tignan nyo, kapatid ko sa ating Panginoon, bakit may mga mananampalataya na nawawala sa church? Isa sa mga dahilan ay dahil may ginagawa o merong tinatagong kasalanan. Pero sabi ng Diyos, amen, darating ang araw, mahahayag at mahahayag pa rin yan. Amen? At kapag hindi na kayang itago, ang kanilang ginagawa ay aalis na sa church. Amen? At tapos anong mangyayari? Magsisimula na sila ngayon, hindi manampalataya sa Panginoon, o kaya ang gagawin nila ay pinipili na lang nila ang paniniwalaan nila sa Bible. Hindi naman totoo. Kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Hindi totoo yun. Nung nakaraan lang totoo yun, pero hindi na yun totoo. Amen po ba? Amen. Sapagkat alam nila, amen, na may ginagawa sila na hindi matuwida sa harapan ng ating Panginoon. So itong 5, kapatid ko sa ating Panginoon, ang mga dahilan kung bakit ang mananampalataya ay pwedeng mawala na ng pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, pag-usapan natin, unbelief produces ang mga nagagawa ng kawalan ng pananampalataya. Kaya ko po ito'y pinangaral ngayong gabi, mga kapatid ko sa Panginoon, sapagkat hindi po mabuti at hindi po makakatulong sa atin bilang mga mananampalataya ang kawalan ng pananampalataya o ang unbelief sa Diyos. Pero inyo, doon pa lang may mali na. Ang tawag sa atin ay mananampalataya. Pero hindi ka nananampalataya sa Diyos. Di ba? Parang redundant. Tama po ba? Mananampalataya ako, unbeliever. Pero hindi ako nananampalataya sa Diyos at sa Bible. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi, ang unang napoproduce ng unbelief ay galit. Ang kawalan ng pananampalataya at galit ay palaging magkasama. Kapag ikaw ay nagkaroon ng unbelief sa puso mo, kasunod na niyan ay galit. Hindi naman ginawa ng Diyos ang panalangin ko, kaya bakit pa ako mananalangin? Amen? Amen? Simula nang hindi sumagot ng Diyos sa panalangin ko, hindi na ako naniniwala sa panalangin. Amen? At kasunod ng unbelief, galit. Amen? Kagaya ng ginawa ni Marta, na kapatid ni Lazaro, John 11:21, sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito kayo ay hindi sana namatay ang kapatid ko. Pansinin nyo dito ang tono ng pananalita ni Marta. Namatay si Lazarus na kapatid niya. At parang si Jesus ang sinisisi niya sa pagkamatay ng kapatid niya. Panginoon, kung nandito lang sana kayo ng mas maaga pa, hindi na sana namatay ang kapatid ko. Kasalanan ng Panginoon. Amen? Panginoon, kung sinagot mo lang agad ang panalangin ko, di sana ganito kami ngayon. Kaya wala, Panginoon. Ayoko nang maniwala. Hindi na ako maniniwala kahit kailan. Hindi na ako papasok sa church na yan. Para bang binobola lang kami ng pastor dyan. Sumasagot daw ang Diyos sa panalangin. Mahal daw tayo ng Diyos. Nagpapagaling daw. Wala naman. Nagpapala daw ang Panginoon. Hindi ko naman maranasan. Amen po ba? Galit. May mga tao na kapag hindi nangyari ang inaasahan nila, hindi na ibigay agad ang hinihingi nila, ay nagagalit sila sa Diyos. Amen? Kasunod nito, ikalawa, paglayo sa Diyos. Ito ang kasunod. Kapag ikaw ay nagalit sa Diyos, lalayo ka na sa Diyos. Siyempre, bakit ka palalapit sa Diyos kung hindi ka na naniniwala o nananampalataya sa Diyos? Amen po ba? Amen. Ang taong hindi na naniniwala sa Diyos ay hindi na rin magtitiwala sa Diyos. At ang taong hindi na nagtitiwala sa Diyos ay hindi na rin susunod sa Diyos. At ang taong hindi na sumusunod sa Diyos ay lalayo na sa Diyos. Nakuha niyo po ba? Siyempre, hindi ka na sumusunod sa Diyos, ibig sabihin, ibang direksyon ka na. Amen po ba? Iba ka na ng direksyon kaysa sa Diyos. Katunayan, mga kapatid ko sa ating Panginoon, ang history ng mga tao lumalayo sa Diyos o hindi na naniniwala sa Diyos ay dahil may nangyari sa kanilang masama at ang sinisisi nila ay ang Diyos. Amen? Bakit ginawa ni Charles Darwin ang evolution theory? Na pinapalabas niya na galing ang tao sa unggoy. Walang lumikha, nagkataon lang, sumulpot lang tayong lahat dito. Amen? Alam niyo kung bakit ginawa ni Charles Darwin ang evolution theory? Amen? Ang dahilan, kapatid ko sa ating Panginoon, ay dahil ang kanyang pinakamamahal na anak ay namatay.
Lord, itong pinakamamahal ko na anak, inilapit ko siya sa iyo sa panalangin. Pagalingin mo, pero sa halip na gumaling, namatay. Simula ng oras na yun, ng araw na yun, naghinanakit siya sa Diyos at gumawa siya ng isang teorya, evolution theory. Amen, na masyadong sumikat, pero hindi naman dapat paniwalaan sapagkat theory lang. Kapag sinabing theory ay hindi pa napatunayan. Amen. Hanggang ngayon, kapatid ko sa ating Panginoon, hindi ko tatanggapin na ako ay galing sa unggoy. Amen? Pero nakakalungkot, ito ay tinuturo sa mga paaralan. Tama po ba? Hallelujah. Kaya para sa mga taong ito, mga kapatid sa ating Panginoon, na tulad ni Charles Darwin, what's the point in believing in God? What's the point? Amen? Bakit may mga mananampalataya noon na hindi na dumadalo ngayon? Dahil pwedeng hindi nangyari sa kanila ang inaasahan nila. Bakit may mga mananampalataya na tumitigil sa pananalangin? Dahil pwedeng nabigo ang kanilang hinihingi sa Diyos. Bakit may mga mananampalataya na tumitigil sa pag-ikapot, pagbibigay? Dahil pwedeng hindi nila natatanggap ang inaasahan nila sa Diyos. Kaya what's the point sa pag-attend sa church? What's the point sa pananalangin? What's the point sa pagbibigay? Wala naman. Kaya itigil na natin ito. Amen? Galit, paglayo sa Diyos, pangatlo na nagagawa ng unbelief. Ang unbelief ay nakakahawa. Alam niyo ba yun, mga kapatid sa ating Panginoon, na ang kawalan ng pananampalataya ay nakakahawa? Hindi lang nito naapektuhan yung tao na nawawala, nagkukulang sa pananampalataya, kundi pati yung mga tao na kapaligid sa kanya ay pwede niyang mahawaan ang kawalan niya ng pananampalataya. May kwento sa Bible, nagpadala si Moses ng 12 espiya para tignan ang lupaing papasukin nila o ang lupang pinangako ng Diyos. Pagbalik ngayon ng 12 espiya sa kanilang mga kababayan na Israelita, nahati sila sa 2 grupo. Yung isang grupo doon, yung isang grupo, 2, at yung isang grupo ay 10. Ngayon, itong 10 espiya na ito, yung isang grupo ay nagulat ng masamang balita sa buong Israel patungkol doon sa kanilang pinuntahan na lugar na papasukin nila. Ganitong sabi, Numbers chapter 13, verses 31 to 33, pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya, hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin. At ipinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiningnan. Ito ang kanilang sinabi, hindi maganda ang lupain nakita namin doon, at hindi lang yan, malalaki ang mga taong nakita namin doon, sobrang tangkad. May nakita pa kami mga higante na mga anak ni Anak, parang mga tipaklong lang ang tingin namin sa aming mga sarili kung ikukumpara sa kanila, at ganyan din ang kanilang tingin sa amin. Pagdating ng Numbers 14, magkasunod lang ito ng gabing iyon, humagulgol ang lahat ng mamamayan. Nagreklamo sila kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pang namatay na lang tayo sa Ehipto o rito sa disyerto. Bakit pa ba tayo dadali ng Panginoon sa lupain iyon? Para lang ba mamatay tayo sa labanan at bihagi ng ating mga asawa at anak? Mabuti pa sigurong bumalik na lang tayo sa Ehipto. 10 lang yung walang pananampalataya sa Diyos. Pero nang magsalita na sila, magulat na sila ng masamang balita ng kanilang kawalan ng pananampalataya, nahawaan nila ang buong Israelita. Amen? Pinanghinaan ng loob ang mga Israelita. Sila'y nagalit, nagreklamo laban sa kanilang leader kay Moses. Kaya ngayong gabi, mga kapatid ko sa ating Panginoon, merong 2 paalala sa bawat isa ngayong gabi. Una, amen, piliin mo ang mga taong sasamahan at papakinggan mo. Amen. Lalo na kapag wala na kayo dito sa church. Anong sinasabi ng mga kasama mo sa bahay, sa trabaho, at sa school? Sa ngayon ba ang sinasabi nila sa salita ng Diyos o laban ang kanilang sinasabi sa sinasabi ng salita ng Diyos? Ang kanila bang mga salita ay mga salitang may pananampalataya o walang pananampalataya sa Panginoon? Tinatanong ko ito ngayong gabi dahil nakakahawa ang kawalan ng pananampalataya. Amen. Sa halip na ikaw, amen, ay mapalakas, ikaw ngayon ay panghihinaan din. Kaya, piliin ang mga taong sinasamahan at pinakikinggan. Sapagkat, totoo ito mga kapatid sa ating Panginoon, merong mga tao na sila'y nahihirapang maniwala, magtiwala sa Diyos. At kapag sila'y nagsimulang magsalita sa iyo, amen, at kapag ikaw ay hindi nag-ingat, baka mamaya sabihin mo ay, oo nga, no? Oo nga, parang hindi nga totoo ang Diyos. Totoo yun.
Nakakahawang kawalan ng pananampalataya. Pero mo, hindi pa nakikita ng buong Israelita yung lupain, narinig lang nila, naniwala na agad sila. Hindi natin kaya. Ang mga tao doon, mga higante, mamamatay lang tayo lahat. Nagiyakan sila lahat. Matay lang din pala tayo. Amen? At ikalawa, kapatid ko sa ating Panginoon, kapag ikaw naman ang nawawala ng pananampalataya, huwag kang magsalita. Ulitin ko, huwag kang magsalita. Amen? Kung ikaw ang nagkukulang o nawawala ng pananampalataya sa Diyos, mabuti na huwag magsalita. Bakit? Ganun pa rin. Pwedeng makahawa ang iyong sasabihin sa ibang mga tao, lalo na sa kapatid mo sa Panginoon. Lalo na sa loob ng tahanan. Lalo na kung kayo, amen? Hallelujah, pamilya ng mga mananampalataya, huwag na huwag mong ipaparinig, lalo higit sa iyong mga anak, ang iyong kawalan ng pananampalataya. Alam mo, amen? Oo nga, parang hindi naman talaga sumasagot ang Panginoon. Hindi na rin ako naniniwala sa Panginoon, lalo na kapag bata ang nakakarinig. Alam niyo mga bata, madali silang makasagap. Amen? Amen. Mas madali silang makarinig, mas madali silang maniwala ang mga bata. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo dapat na mga mananampalataya ang maging basihan ng mga hindi mananampalataya pagdating sa pananampalataya sa Panginoon. At ika-apat, amen, na ginagawa ng kawalan ng pananampalataya, pagtukoy sa hinaharap. Amen? Ang unbelief ay pwedeng magdetermina o tukuyin ang ating hinaharap. Amen? Nagsalita ang buong Israelita ng kawalan ng pananampalataya. Narinig ngayon ng Diyos at itong sabi ng Diyos, Numbers 14, 20-30, kaya sabihin mo ito sa kanila, ako, ang Panginoon na buhay ay sumusumpa na gagawin ko sa inyo ang inyong hinihilingan. Mamamatay kayo rito sa disyerto dahil nagreklamo kayo sa akin na walang kahit isa sa inyo na may edad na 20 taong gulang pataas ang makakapasok sa lupain ipinangako ko na ibibigay sa inyo na inyong titirhan. Maliban lang kay Caleb na anak ni Jephunneh at kay Josue na anak ni Nun. Pero inyo mga kapatid sa ating Panginoon, dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, hindi sila nakapasok sa lupang pangako na pinangako sa kanila ng Diyos. Ganon ang nagagawa ng unbelief. Amen po ba? Hindi nga siguro totoo ang Diyos, lalong hindi talaga magiging totoo ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Kung anong lumalabas sa iyong bibig, naririnig ng Diyos at yun ang gagawin niya. Hindi siguro kayo magpagaling ng Panginoon, hindi talaga magpapagaling ng Panginoon. Amen po ba? Hindi siguro kayo magligtas ng Diyos, hindi talaga magliligtas ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Kaya ngayong gabi, kapatid ko sa ating Panginoon, hallelujah, ipinapangaral ko ito dahil pwede nating sabihin na ang unbelief, amen, hallelujah, ay pagsalungat sa Diyos o kasalanan sa Diyos. Amen? Baka may ilan sa inyo dahil sa pagsusumakit ng buhay, dahil sa mga hindi nangyaring inaasahan, dahil sa mga hindi natupad na panalangin, dahil sa mga hindi natanggap na pagpapala, ay mawalan ka ng pananampalataya sa Diyos. At ang mangyari ay magalit ka sa Diyos, questionin mo ang Biblia, lumayo ka sa Diyos at madamay, pati ang hantungin at hinaharap mo sa Diyos. Amen? Tignan niyo ang sabi mga kapatid ko sa ating Panginoon. Hebrews chapter 3 verses 11 hanggang 12. Kaya sa galit ko, ang Panginoon nagsasalita dito, isinumpa kong hindi na nila makakamta ng kapahingaan galing sa akin. Pag binasa niyo po ang context nito, ang tinutukoy ng Panginoon dito ay ang bansang Israel. Yung pinag-usapan natin kanina sa Numbers 13 at 14. Hindi nila napasok ang lupang kapahingahan sa kanila, lupang pangako. Tingnan niyo ang verse 12. Tapos, bumaling ang Diyos sa mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo. At baka maging masama ang puso nyo na siyang magpapahina ng pananampalataya nyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. Pero nyo, pinag-iingat tayo ng Bible sa unbelief. Pinag-iingat tayo ng Bible sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Amin po ba? Ganon kaseryoso ang Diyos pagdating sa unbelief. Ang unbelief, kaya niyang papagmatikasin ang puso mo. Ang unbelief, kaya kanyang ilayo sa Diyos. Amen? Kasabi ng Bible, mag-ingat ka. Baka mamaya, nagsisimula ka ng hindi maniwala, hindi manampalataya, hindi magtiwala sa Diyos. Amen? Hallelujah. Darating ang araw, baka hindi ka namin makasama sa church. What for? Amen? What's the point?
Amen po ba? Kaya ngayong gabi, mga kapatid ko sa ating Panginoon, hindi mabuti ang dulot at nagagawa ng unbelief. At pangatlo, panghuli ngayong gabi, overcoming unbelief. Amen? Overcoming unbelief. Yes, totoo. Kagaya ng sinabi ko kanina, darating at darating sa atin na tayo ay manghina sa ating pananampalataya. Hindi mo maiiwasan yan. Amen po ba? Alam na, kagaya na sinabi ko sa inyo, ako paminsan may mga oras din na ako ay nakakaranas ng panghihina sa aking pananampalataya sa ating Panginoon. Pero mabuting balita ngayong gabi, kapatid ko sa ating Panginoon, napapagaling o napagtatagumpayan ang kawalan ng pananampalataya. Pwede natin niyang ma-overcome. Amen po ba? Hallelujah. Huwag kang manatili sa ganyang kalagayan. Hallelujah. Patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Sapagkat ang sabi ng Bible, si Jesus ang siyang Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Ganon din ang kanyang kalikasan. Ganon din ang kanyang mga ginagawa. Hindi nagbabago. Amen po ba? Kaya patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ito ang mga dapat natin gawin. Una, kapag ikaw ay nakakaranas ng iyong kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon, bring your unbelief to Jesus. Dalhin mo yung kawalan ng pananampalataya mo sa ating Panginoon. Ibigay mo sa Kanya. Amen? Balikan natin yung tatay sa ating main text. Verse 24. Sumagot agad ang ama ng bata, sumasampalataya po ako, pero kulang pa, dagdagan niyo po ang pananampalataya ko. Anong ginawa ng tatay dito, mga kapatid, sa ating Panginoon? Amen? Ang ginawa ng tatay dito, siya ay naging honest sa kanyang nararamdaman. Siya ay naging honest sa kanyang struggle, sa kanyang pananampalataya. Nananampalataya ako, pero nagkukulang. Amen, nangihina, para bang nauubos, para bang nawawala. Kaya Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Amen? Lumapit ang tatay sa Panginoon ng totohanan. Amen? Ang problema kasi, may mga mananampalataya na ang galing mag-pretend. Kamusta ka bro? Kamusta ka sis? Okay lang ako. Okay lang. Okay lang. Amen? Ang galing magpanggap na sila ay malakas pa sa kanilang spiritual life. Pero alam nyo, kapatid ko sa Panginoon, yun ay mali. Hindi tayo matutulungan ng ating pagpapanggap. Ulitin ko, hindi tayo matutulungan ng ating pagpapanggap. Kaya ko, Panginoon. Sabi ng Panginoon, okay, kaya mo naman pala. Amen. Amen po ba? Amen. Paano tayo tutulungan ng Panginoon kung nagpapanggap tayo na malakas pa rin tayo, amen, na kaya pa rin natin kahit hindi naman talaga. Amen? Kapag may problema na nahihirapan ka, pakinggan mo ito, kapatid ko sa ating Panginoon, kapag may problema na nahihirapan ka, pwede kang magsabi sa Panginoon. At isa pa, pwede ka rin magsabi sa amin ng mga kapatid mo sa pananampalataya. Amen po ba? Pwede mong ibahagi sa iba ang iyong struggle sa iyong pananampalataya, sa iyong unbelief. Amen? Hallelujah! Kaya nga sinabi ko kanina, kapatid sa ating Panginoon, ang lapitan natin ay yung talagang may pananampalataya sa Panginoon. Amen? Maganda yung kanilang kalagayan ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Hindi yung nangihina ka na, tapos ang sasamahan mo pa, nangihina din sa kanilang pananampalataya. Amen? Paano kayo maghihilaan? Pataas. Ang mangyayari, maghihilaan kayo pababa. May problema ka? Ako rin. Amen? Maniniwala ka ba tayo sa Panginoon? Ewan ko. Ikaw? Ewan ko rin. Amen po ba? Hallelujah. Kaya kapatid ko sa ating Panginoon, amen, ang akin pong advice ngayong gabi, amen, ang lapitan mo ay kami na mga kapatid mo sa pananampalataya. Ito ang church, kaya ang tawag sa atin fellowship. Magpalakasan tayo sa tulong at habag at biyaya ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya kapag nangihina ka, kapatid ko sa ating Panginoon, pakinggan mo ito, hindi solusyon ang pag-alis sa church. Amen. Mas lalo kang magkakaproblema kapag umalis ka sa church. Amen. Mas lalo kang manghihina sa iyong pananampalataya. Mas lalo kang malalayo sa Diyos kapag umalis ka dito sa church. Amen. Ang tamang gawin kapag ikaw ay nanghihina
na nagkukulang sa iyong pananampalataya, mas lalo kang pumunta dito sa church. Narito ang tatay, nawawalan na siya ng pananampalataya, nawawalan na siya ng pag-asa, hindi niya alam kung mapapagaling pa ba ng Panginoon ang anak niya, pero lumapit pa rin siya sa Panginoon. Dinala niya sa Panginoon ang pangangailangan niya. Dinala niya sa Panginoon ang kawalan ng pananampalataya niya. Ngayong gabi, kapatid ko sa ating Panginoon, ganun din ang gawin natin kapag nangihina ang ating pananampalataya. Bring your unbelief to Jesus. Dali natin ang ating unbelief sa ating Panginoon. Amen po ba? Ikalawa, amen, na dapat natin gawin, leave some things with God. Amen? Kanina sa first point, yung mga hiwaga ng buhay, misteryo. Bakit ang masasama pinagpapala? Bakit kami hindi? Bakit ang naglilingkod sa Panginoon nagkakasakit? Bakit siya pa ang namatay? Ang dami nating bakit sa buhay na nagiging dahilan ng kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. Amen? Kung gusto po nating mapagtagumpayan ang kawalan ng pananampalataya, pakinggan mo ito, kapatid ko sa ating Panginoon, may mga bagay na kailangan nating iwanan sa Diyos. May mga bagay na kailangan nating iwanan sa Diyos. Bakit? Amen? Dahil kung hindi mo pa alam, hindi naman kasi lahat ng bagay ay malalaman natin. Amen po ba? Sino sa inyong 60 years old na pataas? Ay, nahiya pa. Sa inyo bang edad na 60 years old? Oh, amen, dito ko haharap. Sa inyo bang Sa inyo bang edad na 60 years old? Amen, mga kapatid ko sa Panginoon, masasabi nyo ba na sa ganyang edad ninyo ay alam nyo na ang lahat? 60 na ako, 70 na ako, alam ko na ang lahat. Amen? Ito ang totoo, pakinggan mo ito, kapatid ko sa ating Panginoon. Mamamatay tayo nang hindi natin malalaman ang lahat. Kaya yung mga bakit mo, iwanan mo sa Panginoon. Bakit ba? Mamamatay ka na hindi mo malalaman ang lahat ng sagot. Hanggang ngayon, amen, hindi ko eksaktong alam kung bakit namatay ang mother ni Rolyn sa edad na 52 lang. Basta bakit? I don't know. Amen po ba? Amen. Mananampalataya ang mother ni Rolyn. Uma-attend sa church. Amen? Hindi ko rin alam kung bakit kinuha na ng Panginoon si Brother Carlo na manugang ni Sister Yoli na isa ring mananampalataya. Pastor, bakit ganon? Ang sagot ko, I don't know. Amen. Hindi ko alam. Amen? Huwag kayong mag-alala. Nagkita tayo sa langit. Tanungin natin ang Diyos. Lord, why? Amen po ba? Pero ngayon, dito sa lupa, hindi mo malalaman ang lahat ng sagot. Amen? Hallelujah. Mga kapatid ko sa ating Panginoon, may mga misteryo at sikreto sa ating buhay, amen, na hindi na pinahintulot ng Diyos na malaman pa natin. Amen po ba? Dahil kapag nalaman mo ang lahat, di para ka na rin Diyos. Ano pang silbi ng Diyos kung alam mo na ang lahat? Amen po ba? Kaya may mga bagay na sinikreto na ng Diyos sa atin. Ang dapat at tama nating gagawin, kahit hindi natin maunawaan ang lahat ng mga nangyayari, anong tamang gawin? Manampalataya at magtiwala pa rin tayo sa Diyos. O hindi ko naunawaan. Sabi ng Panginoon, kung hindi mo maunawaan, ano gagawin mo? Lord, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Yung iniiwan mo sa Diyos, yung mga bagay na mahirap maunawaan, hindi mo masagot na eksakto, yun ay pagtitiwala sa Diyos. Amen? At ikatlo, amen, keep doing the right thing. Gawin pa rin ang tama. Hindi mo matanggap ang inihiling mo sa Panginoon, gawin mo pa rin ang tama. Hindi nangyari ang inaasahan mo, gawin mo pa rin ang tama. Hindi sumagot ng oo ang Panginoon sa panalangin mo, gawin pa rin ang tama. May mga tao kasi na kapag nabigo, kapag nasaktan, kapag napahiya, kapag nadismaya, amen, hallelujah, ay hindi na nila ginagawa yung kanilang mga dapat at tama na ginagawa. Amen po ba? Amen. Ayoko na. Ingay, what's the point? Para saan pa? Bakit ko pa gagawin ito?
Hindi ko naman maranasan ng Diyos. Amen? Pero ngayong gabi, kapatid ko sa ating Panginoon, hallelujah, kahit hindi maganda ang mga nangyayari sa iyo, gawin mo pa rin ang tama. Amen? Keep doing the right thing. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Anong tamang gawin kapag nadapa? Bumangon. Amen po ba? Kapag parang hindi na nasasagot ang ating panalangin, anong tamang gawin? Manalangin pa rin. Kapag hindi natin maranasan ang pagpapala ng Diyos, anong tamang gawin? Magbigay pa rin. Kapag hindi natin gusto ang mga pangangaral, anong tamang gawin? Layasan si Pastor. Dumalo at makinig pa rin. Kapag tayo ay nasasaktan ng mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay, anong tamang gawin? Magpuri pa rin sa Panginoon. Amen po ba? Kapag lagi kang tinatanggihan ng iyong iniimbitahan, anong tamang gawin? Panalangin mo siya at imbitahan mo pa rin siya. Kung gusto natin gumaling at mapagtagumpayan ang kawalan ng pananampalataya natin, gawin pa rin natin ang tama at kalooban ng Diyos. Psalm chapter 32 verse 10 hanggang 11, maraming hirap ang mararanasan ng taong masama, ngunit mamahalin ng Panginoon ang sa Kanya ay nagtitiwala. Kayong mga matuwid, magalak kayo at magsaya sa Panginoon. Kayong mga namumuhay ng tama, sumigaw kayo sa galak. Keep doing the right thing. Amen po ba? May pangako ang Diyos sa Psalms chapter 32. Amen po ba? Yung tatay sa ating kwento, ginawa pa rin niya ang tama at yun ay ang lumapit pa rin siya sa ating Panginoong Hesus. At panguling ngayong gabi, ito ang napakabuti sa Diyos. Kapag pinipilit nating maayos at mapagtagumpayan ang kawalan ng ating pananampalataya, kapatid ko sa Panginoon, brothers and sisters, tumutulong ang ating Panginoon. Amen? Mark chapter 9 verses 25 hanggang 27. Nang makita ni Jesus na dumarami ang taong paparating sa Kanya, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, ikaw na espiritong nagpapapipi at nagpapabingi sa batang ito, inutusan kitang lumabas sa kanya at huwag ka nang babalik sa kanya. Sumigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Naging parang patay ang bata, kaya sinabi ng karamihan, patay na siya. Verse 27, pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at itinayo at tumayo ang bata. Nang aminin ng tatay na nagkukulang siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, hindi siya pinagtabuyan ng Panginoon. Amen? Hindi sinabi ng Panginoon, hindi ko mapapagaling ang anak mo. Kulang ang pananampalataya mo, dapat 100%. 50% ka lang. 60% ka lang. Kaya sorry, amen, hindi kita matutulungan. Hindi ko mapapagaling ang anak mo, pero hindi kapatid sa ating Panginoon. Nabasa natin, tinulungan ng Panginoon ang tatay na manampalataya sa Diyos na nagpapagaling ng anumang sakit at karamdaman. Pinagaling ni Jesus ang kanyang anak. Kaya ngayong gabi, kapatid ko sa ating Panginoon, hallelujah, maging tapat tayo sa Panginoon, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Amen? Hindi pa rin ito nagbabago, kapatid ko sa ating Panginoon. Mabuti ang Diyos. Gusto kanyang tulungan. Gusto kanyang pagalingin. Gusto kanyang pagpalain. Gusto kanyang palayain. Ganon din, gusto niyang iligtas ang iyong mga mahal sa buhay. Manampalataya ka sa Panginoon. Amen? Ngayong gabi, hallelujah, sabi dito sa ating quote, you cannot touch heaven with unbelief and doubt. Hindi mo maihipo ang langit ng iyong kawalan ng pananampalataya at pagdududa. Amen? Hindi maihipo ang langit. Anong ibig sabihin nun? Parang hindi kikilos, hindi mo mabubuksan ng langit ng iyong kawalan ng pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, kahit anong mangyari, manampalataya ka sa Kanya. Amen? Because it is the right thing to do. Keep doing the right thing. Amen po ba? Pupunta pa rin ako sa church. Amen? Kahit sugatan ako. Mananalangin pa rin ako sa Panginoon kahit parang walang sagot ng Panginoon. Magbibigay pa rin ako sa Panginoon. Mag-iimbita pa rin ako. Magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Ngayong gabi, hallelujah, itong sabi ng Diyos, panguling verse, amen. If you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Ang tanong ngayong gabi, nananampalataya ka ba sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Nananampalataya ka ba sa Panginoon? Amen. Yung iyong mga kahilingan, yung iyong mga panalangin, kayang katagpuin ng ating Panginoong Hesus. Ngayong gabi, amen, overcoming unbelief. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon.
tayo magsimula lahat ngayong gabi. Gaya ng aking sinabi, hallelujah. Lahat tayo, mararanasan natin ito. Kahit gaano ka nakatagal na mananampalataya, amen? Hallelujah. Susubukin ang iyong pananampalataya. Na parang mararamdaman mo, totoo nga ba ang Diyos? Totoo ba ang mga pinapangaral ni Pastor? Totoo ba ang Bible? Dahil sa akin, parang hindi totoo. Hindi ko makita, hindi ko maranasan. Hallelujah. Ngayong gabi, amen. Gusto ko po munang magpaanyaya. Merong first time ngayong gabi, hindi mo pa tinanggap si Jesus sa iyong buhay, itong tamang pagkakataon. Lahat po ito ay ginawa namin. Hindi kami nag-aalok ng panibagong relihiyon. Ang inaalok po namin ay relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Hallelujah. Pwede ka namin samahan ngayong gabi sa panalangin dito sa harapan habang nakayuko ang bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Ang tatanggapin mo ay walang iba kundi ang Diyos na naparito sa lupa, tinubos, binayaran ng ating mga kasalanan dahil iniibig ka ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Pwede bang lumapit tayo dito sa harapan, tanggapin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Thank you, Lord, sa isang naimbitahan ngayong gabi. Praise God. Ako naman po ay mangungusap. Hallelujah. Sa bawat isa. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa napakagandang senaryo na ito na tumatanggap sa iyo, Panginoon. Para sa bawat isa, hindi ko alam ang eksaktong kalagayan mo sa labing ito. Hallelujah. Di ko alam kung ikaw ba ay nangihina, nagkukulang na sa iyong pananampalataya. Amen. Pero huwag kang tumigil. Patuloy kang manampalataya sa Panginoon. Ang Diyos ay buhay at ang Diyos ay patuloy na nakaluklok pa rin sa kanyang banal na trono sa langit. Amen? Hallelujah. Bubuksan po natin ang ating altar. Tayo mananalangin sa ating Panginoon. Sabihin mo yung sinabi ng tatay, Panginoon, nananampalataya ako pero nagkukulang, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Tulungan mo ako, Panginoon. Make yourself real to me. Panginoong Jesus, gusto ko itang maranasan ang kapangyarihan mo, Panginoong Diyos, sa aking buhay. May mga oras, Panginoon, patawarin mo ako na para bang hindi ko kaya, Panginoon, na manampalataya, magtiwala sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Nawitin natin pusong dalisay. Thank you, Lord. Panginoon, help, Lord Jesus, my brothers and sisters, Lord God. Hallelujah. To overcome our unbelief, Lord God. Strengthen, increase our faith tonight, Panginoong Isus. Hallelujah. Lord, help us. O Diyos, aming mapagtagumpayan. O Diyos, lalo na sa mga oras, Panginoon, ng kagipitan. Oras, Panginoong Diyos, na hindi magandang nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Sa mga oras, Panginoong Diyos, na parang hindi ka namin maramdaman. O Diyos, tulungan mo ang aming pananampalataya. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Make yourself real to us, Panginoong Isus. Salamat, O Diyos. Patuloy kang magpakilala at magpakahayag kung sino ka. Ang kapangyarihan mo, Panginoong Diyos. Ngayong gabi, thank you, Jesus. Isang pusong tapat
magtatapos, O Diyos, patuloy ka pang gagawa, Panginoon, ng mga kadakilaan sa aming buhay. Maraming salamat, maraming salamat. We praise you, we worship you, God. Increase and strengthen our faith, Lord Jesus. Hallelujah. We glorify your name, we glorify your name. Hallelujah. Maraming pong salamat. Ngayong gabi, hallelujah, lumapit ka dito sa harapan. Kung ikaw ay nangangailangan ng panalangin para sa kagalingan, hallelujah, nais naming manalangin para sa iyo. Amen. Hallelujah. Meron po ba ngayong gabi? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Manampalataya ka sa ating Panginoon. Meron po ba? Hallelujah. Nais ka namin ipanalangin ngayong gabi. Ating sawayin, hallelujah, ang espiritu ng sakit at karamdaman. Praise God, hallelujah. Thank you, Lord. Hanggang ngayon, nagpapagaling ang ating Panginoon. Praise God, thank you, Lord. Manampalataya ka lamang. Everything is possible, amen, to those who believes. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Ay manalangin, ipatong mo yung kamay doon sa bahagi ng iyong katawan na masakit. Kung marami, patong mo sa iyong ulo, tayo lalapit sa ating Panginoon. Hallelujah, siya ay nagpapagaling pa rin hanggang sa oras na ito. Praise God. Thank you, Lord. Tayo manalangin, sabihin mo ganitong panalangin, Panginoong Hesus, hindi ako ng tawad sa aking kawalan ng pananampalataya. Patawarin mo po ako. Amen. At sa gabing ito, ako'y lumalapit sa iyo, umaasa at nananampalataya na ikaw ang gagawa at magpapagalinga sa aking sakita na iniinda sa oras na ito. Lalabas ako sa lugar na ito, maayos na ang aking kalagayan, ang aking pangangatawan, at ako ay lubusan at kumpleto na pinagaling mo. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Panginoon, maraming pong salamat, O Diyos, sa gabi nito na itong aking mga kapatid na ito, O Diyos, na mayroong iniinda na masakit sa kanilang pangangatawan. Panginoon, namin po itinataas sa iyo. Hallelujah, espiritu ng sakit, karamdaman na ito, Panginoon, hindi mo ito kalooban, O Diyos, sa iyong mga anak. Lord, inubos mo na, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang aming mga sakit, karamdaman. Inutusan namin ito, Panginoon Diyos. We have authority, we have dominion, Lord God, na galing sa iyo. Pinapalayas namin ito sa aming katawan. Ngayon din, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, O Diyos, magpagaling ka. Yes. Panginoon, sa gabing ito, lalabas kami sa lugar na ito. Kinatagpo mo ang aming pangangailangan. Hindi lang ang aming pangatawan ang pinalakas mo, kundi pati ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagpapalat sa biyaya mo, O Diyos. Patuloy mo kaming tulungan, O Diyos, sa aming kawalan ng pananampalataya. Ikaw pa rin ang Diyos na buhay. Sa iyo kami patuloy na umaasa at nagtitiwala. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na nga. Amen! Praise God. Thank you, Lord.